Senator Rodante Marcoleta ang bagong chairman ng Committee on Justice and Human Rights, replacing Senator Kiko Pangilinan. Si Senator Pia Cayetano ang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Laban na para sa katotohanan. Okay. So ito na. Sa isang post, nabasa ko rin kanina, si Senator Aimee, ibinalik sa kanya yung chairmanship ng Committee on Foreign Relations. Sinibak itong baguhan si Erwin Tulfo na grabe ano, yung mga issue laban sa kanya sa citizenship, issue tungkol sa pagpapalayas sa Chinese embassy sa Pilipinas. Siya pa ang binigyan ng Committee on Foreign Relations. O ngayon, naibalik sa tama. Kasi itong si Senator Aimee, veterano na ito pagdating sa foreign relations na trabaho. Kaya, okay lang. Ito, huwag kayong mag-alala mga kaibigan dahil hindi nakuha ni Senator Marcoleta yung Blue Ribbon Committee. Diskarte lang yan. Magtiwala po tayo sa wisdom. Of course, ang wisdom galing sa Diyos. Binibigay niya sa Brave 13, nagkakasundo. Magandang diskarte para sa akin. Personally, gustong-gusto ko sana na ang chairman ng Blue Ribbon, si Senator Marcoleta. Kaya lang, para medyo pumalma muna ang tensyon. Kasi, yung merong tangkang kudita noon, nang ilalagay na Senate President si Senator Loren Ligarda, mga 14 or 15 senators na ang handang sumakabilang kampo sa ina Senator Cayetano. Kaya lang, nagkaroon ng problema nung nalaman ng mga senador na lilipat ng kampo sa grupo ni Cayetano. Nung nalaman nila na si Marcoleta ang gagawing Blue Ribbon Committee, umatras. Kaya very sensitive ngayon itong Blue Ribbon Committee. Kaya maganda itong diskarte na hindi nila ipinurso na si Marcoleta dahil nga yung aggressive style niya. Ang dami nang ninenervyos ngayon sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Blue Ribbon. And to me, it's a wise decision na nasa tabi-tabi lang muna si Marcoleta. At least member pa rin siya, at least nandyan pa rin siya na mag-shoot ng mga magagandang question. Kasi noong 19th Congress, yung mga investigasyon tungkol sa mga tiwaling pulis, mga iskalawag na na-involve sa illegal na gawain, napakagaling itong Marcoleta na magtanong. Nung congressman pa lang siya, nabighanin ako sa kanyang galing. Kaya tuwan-tuwa ako nung naging senador siya at nahawakan niya ang Blue Ribbon Committee. Nung matutumbok na sana, nakabuelo na, kaya tingnan nyo, nagkaroon ng kudita. Kasi ayaw nila na maituloy yung investigasyon. So ito ngayon, it's an act of God sa tingin ko na inallow niya na magkaroon ng Senate leadership changes para maisiwalat ang katotohanan. May mga nagsasabi na masyado daw passive o masyadong kulang sa aggressiveness si Senator Cayetano. No. Nagkakamali kayo. Kanina napanood ko siya, yung kanyang pagsalita sa Senate floor. Umiiyak siya sa galit. Yung reaksyon niya sa privilege speech ni Hontiveros na parang wala daw nangyari sa putukan nung March 13. Nako, ang ganda yung with emotion, with everything. And, yan ang tapang ng Cayetano. Kaya wag kayong mag-alala na si Senator Pia ang nailagay diyan. Tutumbukin pa rin ang mga mastermind. Papatawag pa rin, I tell you. Ipapatawag yan yung Brave 18 Marines. Kahit hindi si Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon, I'm sure, papatawag yan. Papatawag pa rin si Gutesa. Ipapatawag yung mga testigo na ayaw ipatawag ni Lacson. Kaya, humanda kayo, mga members ng Maleta Gang.